Wala kang kwentang asawa. Mamatay man ang anak natin, kasalanan mo. Ang sigaw ni Renz ay tila laslas sa kaluluwa ni Maribel habang nasa malamig na pasilyo ng ospital. Habang nag-aagaw buhay ang batang si Inigo, ang ama nito ay humahalahak sa Makati kasama ang kanyang kabit. Ngunit ang bawat patak ng luha ni Maribel ay magiging lason. Titindig siya. Babawiin niya ang lahat. Sino ang tunay na mawawalan sa huli? Huwag mo na akong abalahin, Maribel. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa batang yan. Pagod na ako sa mga drama mo at sa walang katapusang panghihingi ng pera. Kung mamatay ang anak natin, baka yan na ang nararapat na kabayaran sa pagiging pabaya mong ina. Ang mga salitang iyon ni Renz ay tila isang matalim na balaraw na humiwas sa katahimikan ng madaling araw. Bawat kataga ay puno ng put, malamig, at walang bakas ng pag-aalala. Ibinaba niya ang tawag nang hindi man lamang hinihintay ang sagot ng asawa. Iniiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng pampublikong ospital, nakatayo si Maribel habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tila nawawalan ng lakas ang bawat daliri na hawakan ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Sa harap niya, sa ibabaw ng maruming counter ng billing section ay nakalatagan isang pirasong papel. Isang resibo na may pulang tatak na nagsasaad ng kanyang kawalan ng kakayahang magbayad. Napakasakit ng biro ng tadhana. Habang naririnig niya ang malupit na tinig ni Renz, ang kabilang kamay ni Maribel ay may hawak na maliit at plastik na lalagyan ng mainit na sabaw. Ito sana ang huling piraso ng pagkaing binili niya gamit ang huling barya sa kanyang pitaka. Balak niyang ibigay ito kay Renz sakaling dumating ito upang damayan siya. 3 araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Tinitiis ang kumakalam na sikmura para lamang may maipambili ng suwero ng anak. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang pagdududa sa kanyang dangal bilang isang ina. Dahan-dahang binitawan ni Maribel ang plastik ng sabaw. Bumagsak ito sa sahig, kumalat ang likido sa malamig na semento, gaya ng unti-unting pagkadurog ng kanyang pangarap para sa kanilang pamilya. Hindi niya naramdaman ang pagtulo ng kanyang sariling mga luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga paa at ang tila pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa paligid ay naging masangsang. Tila sumasakal sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Tumingin siya sa malayo, doon sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang silid ni Inigo. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang anak ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Paano niya titingnan ang mukha ng bata? Paano niya sasabihin sa munting anghel na ang mismong ama nito ang nagbukas ng pinto para sa kamatayan? Sa kanyang isip, nagpaulit-ulit ang tinig ni Renz. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ang bawat salita ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang nagiiwan ng sugat, kundi isang lason na unti-unting nagpapamanhid sa kanyang takot. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matalim na liwanag ng pot ang nagsimulang sumilip sa kanyang mga mata. Ilang hapdi pa ba ang kailangan tiisin ng isang pusong wala nang maibigay, kundi pagmamahal? Hanggang kailan mananatiling pipi ang katarungan para sa isang inang tanging dasal na lamang ang natitirang sandata sa gitna ng malupit na bagyo ng kataksilan? Hindi lahat ng sugat ay nakikita, dahil ang pinakamasakit na lamat ay yaong mga guho sa kaluluwa na hindi na kailanman maghihilom. Habang nakatitig si Maribel sa kumalat na sabaw sa sahig, tila nakita niya roon ang sarili niyang buhay. Isang kalat na wala ng saysay. Isang bagay na itinapon at inapakan na lamang. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang banayad na haplos sa kanyang balikat ang nagbabalik sa kanyang ulirat. "Ma Maribel? Diyos ko, anong nangyari sa inyo?" Ang boses ni Lyra
Ang tapat na kalihim ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito ay punong-puno ng pag-aalala. Agad itong lumuhod sa harap ni Maribel, hindi alintana ang dumi sa semento, at kinuha ang nanginginig na mga kamay ng kanyang amo. Napatingin si Maribel kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pagod at puyat. Lyra, wala na. Wala na akong maibibigay para kay Inigo. Ayaw na akong tulungan ni Renz. Sabi niya kasalanan ko raw kung bakit nagkasakit ang anak ko. Ang bawat salita ay lumabas na parang isang hikbi na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip ay kinuha nito ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga palad ni Maribel na nadumihan sa pagkakakapit sa pader. Kumuha rin siya ng isang mainit na tasa ng kape at isang supot ng pandesal mula sa kanyang bag. Ito ang naging gintong sandali sa gitna ng trahedya. Isang simpleng pag-aaruga na hindi kailanman naibigay ni Renz sa loob ng maraming taon. Ang init ng kape na dumaloy sa lalamunan ni Maribel ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang naninigas na katawan. "Ma'am, makinig kayo sa akin," mahinang sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa awa, patungo sa isang matalim na determinasyon. "Huwag kayong susuko. Narito ako dahil may kailangan kayong malaman." Habang nagmamakaawa kayo rito, si Renz ay nasa Makati. Nagdiriwang siya sa isang hotel, ma'am. At hindi lang yon. Inilabas ni Lyra ang ilang pirasong papel mula sa kanyang folder. "Napansin ko ang mga kakaibang transaksyon sa kumpanya nitong mga nakaraang buwan. Ang mga pondo na dapat ay para sa inyo at kay Inigo, unti-unting inililipat sa isang account na hindi pamilyar. At ang masakit, ma'am, tila may mga dokumentong nilagdaan gamit ang pirma ng inyong yumaong ama. Pinepeke niya ang lahat upang makuha ang kontrol sa Alcantara Holdings." Tila tumigil ang mundo ni Maribel. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa pagtataksil sa kasal ay nahaluan ng isang matinding pot para sa alaala ng kanyang ama. Kinamit niya ang tatay ko? Kinamit niya ang kumpanyang binuo ng pamilya ko para sa kabit niya? Tumango si Lyra. "Kailangan nating kumilos, ma'am. Hindi tayo pwedeng manatiling biktima. May mga kakampi pa tayo. Pero kailangan nating maging maingat." Bago pa man makasagot si Maribel, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Sa pag-aakalang baka nagbago ang isip ni Renz, agad niya itong binuksan. Ngunit ang mensaheng nabasa niya ay tila isang marahas na sampal na muling nagpabagsak sa kanyang espiritu. Mula kay Renz. "Huwag mo na akong guluhin, Maribel. Alam kong nagpapadala ka ng mga tao para i-stalk ako. Maghanda ka na. Kapag natapos ang party na ito, wala ka nang uuwian. Ipinasya ko na. Kukunin ko ang bahay at ang lahat ng ari-arian. Tapos na ang maliligayang araw niyo ng anak mo. Magsama kayo sa hirap." Naniga si Maribel habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na kapasyahan. Tumingin siya kay Lyra at sa unang pagkakataon, walang luha sa kanyang mga mata. "Lyra, tawagan mo si Attorney Delphine. Ngayon din." "Wala kang kwentang asawa, Maribel. Tignan mo ang nangyari sa apo ko dahil sa kamalasan mo. Kung marunong ka lang mag-alaga ng pamilya at hindi puro reklamo ang alam mo, hindi mag-aagaw buhay ang anak niyo ngayon." Ang tinig ni Lola Remedios ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa katahimikan ng silid ni Inigo. Pumasok ang biyena ni Maribel na tila isang reyna, suot ang kanyang mamahaling bestido na hindi nababagay sa amoy ng gamot at lungkot ng ospital. Wala sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa apo. Sa halip, ang tanging naroon ay ang mapanghusgang tingin na tila ba si Maribel ang may sala sa lahat ng kamalasan sa mundo. Nanatiling nakayuko si Maribel habang mainat na inaayos ang kumot ni Inigo. Ito ang kanyang gintong sandali. Ang bawat banayad na paghagod sa tela ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad sa anak
dahil sa kawalan ng lakas na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa malupit na matanda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na bumubugbog sa kanyang dibdib. Bakit hindi ka sumasagot? Muling singhal ni Lola Remedios habang pilit na ibinababa ang kanyang branded na handbag sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Dapat ay magpasalamat ka pa kay Renz. Kahit na napakahirap mong pakisamahan, tinitiis ka niya. Alam mo bang halos mamatay na sa pagtatrabaho ang anak ko para lang may maipakain sa inyo? At ngayon, heto ka, nagpapakasarap sa ospital habang siya ay pagod na pagod sa Makati para sa kinabukasan ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Maribel. Nagtatrabaho? Pagod? Gusto niyang isigaw ang katotohanang alam niya, na ang anak nito ay kasalukuyang nasa bisig ng ibang babae at nagwawaldas ng pera ng kanyang ama. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ni Maribel ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan ng pag-iipon ng lakas para sa paparating na bagyo. Nabalik ang diwa ni Maribel nang aksidenteng mahulog ang handbag ni Lola Remedios dahil sa padaskon nitong paggalaw. Bumukas ang bag at kumalat ang ilang mga gamit nito sa semento. Agad na kumilos si Maribel upang tumulong, ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga gamit, isang familiar na folder ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang asul na folder na may tatak ng kumpanya ng kanyang tatay, ang Alcantara Holdings. Mabilis na kinuha ni Lola Remedios ang folder, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Maribel ang pamagat ng dokumento sa unang pahina. Deed of Absolute Sale, Batangas Property. Iyon ang lupain na ipinamana ng kanyang ama para kay Inigo. Ang lupang hindi dapat ibenta dahil iyon ang pundasyon ng kinabukasan ng kanyang anak. Bakit nasa iyo ang dokumentong yan, Ma? Mahinang tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo, ngunit may nakatagong apoy sa ilalim. Nagbago ang ekspresyon ni Lola Remedios. Mula sa pagiging matapang, sandali siyang nauutal bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging mapagmataas. Wala kang pakialam. Ito ay para sa kabutihan ng pamilya. Utang na loob mo sa amin na hindi ka namin pinabayaan noong mamatay ang tatay mo, kaya huwag kang magmalaki. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, tila naputol ang huling hibla ng tanika lang nagtatali sa kanya sa pamilyang Villamor. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay naging isang lason na kailangan na niyang iluwa. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang babae ang biyayang tila ba naging isang sumpa? Kailan nagiging sapat ang sakripisyo upang ituring na tao at hindi isang aliping pwedeng apakan, kailanman nila gustuhin? Maribel, hindi lang pera ang kinuha niya sa iyo. Ninakaw niya rin ang karangalan ng iyong ama na buong buhay niyang iningatan. Ang mga salitang iyon mula kay Attorney Delphine ay tila isang malamig na hanging dumaan sa loob ng lumang simbahan, nagpapatayo sa mga balahibo ni Maribel. Sa gitna ng madilim at tahimik na sulok ng dambana, kung saan tanging ang liwanag ng mga kandila ang nagbibigay ng anyo sa kanilang mga anino, ang katotohanan ay naging mas matalas kaysa sa anumang patalim. Nakatitig si Maribel sa mga dokumentong inilatag ng abogado sa ibabaw ng kahoy na upuan ng simbahan. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy na humahalo sa samya ng insenso ay nagpaalala sa kanya noong bata pa siya, noong isinasama siya ng kanyang ama rito upang magpasalamat sa bawat tagumpay ng kanilang kumpanya. Ngunit ngayon, ang bawat pahinang tinitingnan niya ay tila isang lapida para sa lahat ng mga alaala na yon. Hinawakan ni Maribel ang dulo ng isang kontrata. Doon, nakita niya ang pirma ng kanyang yumaong ama. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag, napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga letra. Isang panginginig na hindi kailanman naging katanghian ng matatag na kamay ng kanyang magulang. Peke ito, di ba, attorney? Mahinang tanong ni Maribel.
Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang gumuho na pangarap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, bawat hibla ng kanyang laman ay tila nagnanais na mapunit ang mga papel na iyon. Tumango si Attorney Delphine. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at galit. Gumamit siya ng teknolohiya upang kopyahin ang pirma ni Don Alberto. At ang mas masakit, Maribel, ang petsa ng mga dokumentong ito ay noong mga panahong may sakit na ang iyong ama at hindi na siya halos makahawak ng panulat. Ipinasok ni Renz ang mga ari-ariang ito sa ilalim ng pangalan ng isang Celina Aragon bilang isang donasyon. Nanlambot ang mga tuhod ni Maribel. Napaupo siya sa matigas na upuan habang ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng lason. Ang bawat paghinga niya ay nagiging mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang paghihirap, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang panyo na may borda ng inisyal ng kanyang ama. Inamoy niya ito, isang pamilyar na amoy ng tabako at mint, at doon ay naramdaman niya ang isang gintong sandali ng lakas. Tila naramdaman niya ang mainit na palad ng kanyang ama sa kanyang balikat. Bumubulong na huwag siyang susuko. Hindi lang ito tungkol sa akin, attorney, sabi ni Maribel, habang pinapahid ang isang luhang hindi niya napigilang kumawala. Tungkol ito kay Inigo. Tungkol ito sa lahat ng pawis na ibinuhos ng tatay ko para magkaroon kami ng magandang buhay. Hindi ko hahayaang sa kangkungan kami pulutin habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Tumayo si Attorney Delphine at tiningnan ng diretso si Maribel. Handa ka na ba, Maribel? Dahil kapag sinimulan natin ang laban na ito, wala nang balikan. Malakas ang kapit ni Renz at alam natin kung gaano kalupit ang kanyang ina. Bago pa makasagot si Maribel, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa dilim ng simbahan. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na papalapit sa kanila. Isang anino ang humarang sa liwanag ng mga kandila. Attorney, bulong ni Maribel. Ang kanyang kaba ay muling bumangon. May isa pa akong gustong malaman. May kinalaman ba si Ren sa biglaang pagbagsak ng kalusugan ng tatay ko? Hindi agad nakasagot ang abogado. Ang kanyang pananahimik ay tila isang kumpirmasyon na mas madilim pa ang lihim na itinatago ni Renz kaysa sa inaakala ni Maribel. Isang lihim na maaaring maging susi sa pagkawasak ng lahat o sa tuluyang paglaya ni Maribel mula sa impyernong kanyang kinalalagyan. Akala ko ba ay wala kang pera? Bakit nandito ka sa bahay? Huwag mong sabihing naglakad ka lang mula sa ospital para lang mamerwisyo rito. Ang mapang-uyam na tinig ni Renz ay sumalubong kay Maribel pagkapasok pa lamang niya sa pintuan ng kanilang bahay. Ang bahay na dati ay turing niyang kuta ng pagmamahal, na yon ay tila isang malaking hawla na gawa sa malamig na semento at mga kasinungalingan. Nakaupo si Renz sa sofa, nakataas ang mga paa sa mesa, habang ang isang baso ng mamahaling alak ay hawak-hawak niya ng may pagmamalaki. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng asawa. Ito ang kanyang gintong sandali ng pagpapanggap, isang sakripisyo ng kanyang dangal para sa mas malaking layunin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga binti ni Renz, tila isang tapat na asawang humihingi ng patawad. Renz, patawarin mo na ako, bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pighati. Tama ka. Napabayaan ko ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat. Basta wag mo lang kaming pabayaan ni Inigo. Kahit ano, Renz, magiging mabuting asawa na ako. Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Renz. Isang tunog na tila kumikiskis sa mga ugat ni Maribel. Na yon ay marunong ka ng lumuhod? Akala ko ba ay napakatapang mo? Sige, patunayan mo. Ipagtimpla mo ako ng kape at linisin mo ang kalat sa kwarto ko. Pagod ako. Tumayo si Maribel at sumunod sa utos. Habang nasa kusina, narinig niya ang pag-akyat ni Ren sa itaas upang maligo. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na narinig sa buong kabahayan sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis habang mabilis siyang umakyat patungo sa library. Doon, sa ibabaw ng lamesang mahogany, ay nakabukas ang laptop ni Renz. Alam ni Maribel na hindi ito pinapatay ng asawa dahil sa sobrang kumpiyansa nito sa sarili. Mabilis niyang isinaksak ang maliit na USB drive na ibinigay ni Lyra. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang oras ng pagdurusa. Habang nakikita niya ang progress bar ng pagkopya ng mga file, tila bumagal ang takbo ng mundo. Nabalik ang kanyang gunita sa kanilang kasal. Ang nakangiting mukha ni Renz sa litratong nakasabit sa dingding ay tila nang ungutya sa kanya ngayon. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Biglang narinig ni Maribel ang pagbukas ng pinto ng banyo sa kabilang kwarto. Ang tunog ng mga yabag ng paa sa kahoy na sahig ay papalapit na sa library. Ang bawat hakbang ni Renz ay tila isang babala ng panganib. "Maribel, nasaan ang kape ko? Bakit ang tagal mo?" Sigaw ni Renz mula sa pasilyo. Mabilis na hinila ni Maribel ang USB drive kahit hindi pa tapos ang lahat ng files. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na espasyo. Itinago niya ang maliit na gadget sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Eksaktong pagpasok ni Renz sa pinto ng library, ay nakatayo na si Maribel sa harap ng bintana. Tila nakatitig lamang sa labas. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang ebidensya ng kataksilan ng kanyang asawa. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Renz. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Lumapit siya kay Maribel at hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Naramdaman ni Maribel ang init ng galit mula sa asawa. Ngunit mas naramdaman niya ang malamig na metal ng USB drive na nakadikit sa kanyang balat. Tumingin si Maribel sa mga mata ni Renz at doon ay nakita niya ang isang panganib na hindi pa niya kailanman nakita noon. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isip. Mabubuksan pa kaya niya ang pinto ng library na ito ng buhay? O dito na magtatapos ang lahat ng kanyang sinimulan? Salamat sa pondo, Maribel. Ang sarap matulog sa kama na binayaran ng pera ng tatay mo. Lalo na't katabi ko ang asawa mo. Ang mensaheng iyon mula sa isang hindi kilalang numero ay tila isang kumpas ng kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Maribel. Kasunod nito ay isang larawan, si Selena, na nakangiti ng may pagyayabang, habang nasa background ang familiar na headboard ng kama sa master's bedroom ni na Maribel. Ang suot nitong sutlang pantulog ay ang mismong regalo ni Maribel para sa sarili na hindi niya pa man lang naisusuot dahil sa pag-aalaga kay Inigo. Nakatayo si Maribel sa madilim na sulok ng pampublikong ward ng ospital, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa naghihingalong bumbilya sa kesame. Ang amoy ng pawis, ihi at luma ng kumot ay tila sumasakal sa kanya. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na si Inigo ay mahimbing na natutulog. Ngunit ang bawat paghinga nito ay may kasamang huni, isang tunog na tila sirang plaka na nagpapaalala sa kanyang kakulangan. Ang kanyang sikmura ay humihapdi, hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri. Tila may mga uod na gumagapang sa kanyang balat, habang iniisip na ang perang dapat ay para sa operasyon ng kanyang anak ay kasalukuyang winawaldas para sa karanyaan ng isang babaeng walang kaluluwa. Ang USB drive na itinatago niya sa kanyang bulsa ay tila nag-iinit. Nagpapaalala sa kanya na hawak niya ang mitsa ng pagsabog. Ngunit ang oras ay hindi niya kakampi. Dumating si Lyra na may dalang maliit na laptop. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may determinasyon. "Ma'am, kailangan nating makita kung anong laman nito. Hindi na tayo pwedeng magpaligoy-ligoy pa." Habang binubuksan ang mga folder sa loob ng USB, ang bawat dokumentong lumalabas sa screen ay tila isang dagok sa pagkatao ni Maribel. Doon niya nakita ang katotohanan.
hindi lang basta pagnanahaw ang ginagawa ni Renz. Isang sistematikong pagwasak sa Alcantara Holdings ang kanyang pinaplano. Ang mga pondo para sa mga empleyado, ang insurance ng kumpanya, at maging ang mga educational fund ni Inigo ay inilipat na sa mga ghost accounts sa ibang bansa. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Maribel ay ang isang voice recording. Pinindot niya ang play at narinig ang boses ni Renz, tumatawa habang kausap si Selena. Hayaan mo si Maribel na magmakaawa sa ospital, sabi ni Renz sa recording. Mas lalong nahihirapan ang bata. Mas lalong madaling pasukuin si Maribel. Pirma na lang niya ang kailangan ko para tuluyang maging atin ang lahat. At kapag nakuha ko na ang huling pirma, itatapon ko siya sa kalsada na parang basahan. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na bumagsak sa semento at nadurog sa libu-libong piraso. Ang pag-ibig na iningatan niya ng maraming taon ay isa lamang palang mahabang bangumot. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang taong nagnanais ng kanyang tuluyang pagkasira. Biglang tumunog ang alarm mula sa monitor sa tabi ng kama ni Inigo. Ang mabilis at matinis na tunog nito ay tila isang hiyaw ng saklolo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa kanilang kinaroroonan. "Ma'am, ang bata! Hirap siyang huminga!" Sigaw ng isang nurse habang mabilis na kinukuha ang oxygen mask. Naniga si Maribel sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ng kanyang anak at ang larawan ni Selena sa kanyang cellphone. Ang mundo ay tila umiikot ng mabilis, at sa bawat ikot, tila mas lalong lumalayo ang pag-asa. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak niya upang iligtas ang kanyang anak bago tuluyang tumigil ang maliit nitong puso? O huli na ang lahat para sa isang inang tanging katotohanan na lamang ang natitirang sandata? Kailangan na natin siyang i-intubate. Bumabagsak ang kanyang oxygen saturation. Nasaan ang attending physician? Ang sigaw ng nurse ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Maribel habang nakatayo siya sa gilid ng kama ni Inigo. Ang mabilis at humihingal na paghinga ng kanyang anak ay tila isang malahas na kumpas na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pag-angat ng maliit na dibdib ng bata ay may kasamang tunog ng paghihirap. Isang huni na tila isang ibong pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Napakasakit pagmasdan ng kanyang anghel na tila unti-unting nilalamon ng anino ng kamatayan. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ni Maribel ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong sumpa na tila ba naging isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Isang gintong sandali ng kabalintunaan ang sumagi sa kanyang isip. Ang singsing na ito ay simbolo sana ng proteksyon. Ngunit ngayon, wala itong silbi upang bayaran ang hininga ng kanyang anak. "Mrs., kailangan na nating ilipat ang bata sa ICU," sabi ng doktor habang mabilis na sinusuri ang monitor. "Ngunit kailangan po ng initial deposit para sa mga gamot at sa ventilator. Hindi na po tayo makakahintay pa ng bukas." Sa gitna ng kanyang pagkataranta, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Renz. Sa pag-aakalang baka may natitira pang katiting na pagkatao sa asawa, agad niya itong sinagot. "Renz? Renz, maawa ka. Si Inigo, hindi na siya makahinga. Kailangan namin ng pera para sa ICU. Parang awa mo na, Renz." Pagsusumamo ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng pighati. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kabilang linya. "Gusto mo ng pera, Maribel? Simple lang. May ipinadala akong dokumento sa email mo. Waiver yan. Pirmahan mo na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa Alcantara Holdings at sa lahat ng ari-arian natin. Kapag natanggap ko ang pirmadong kopya, magpapadala ako ng pera sa ospital. Kung hindi, hayaan mo na lang na magpahinga ang bata. Tutal, kasalanan mo naman kung bakit siya nagkasakit." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maribel.
Ang bawat salita ni Renz ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Isang ama, ang sariling ama ni Inigo, ay ginagamit ang buhay ng sariling anak upang makuha ang huli piraso ng kayamanan. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, ang kanyang mga mata ay nanlabo, dahil sa matinding galit na tila isang bulkan na handang sumabog. Ma'am, huwag! Isang mabilis na pagpigil ang ginawa ni Lyra habang hawak ang kanyang laptop. Tignan niyo ito. Sa gitna ng mga file na nakuha natin, may isang lihim na folder ang tatay niyo. May trust fund si Inigo na hindi pwedeng galawin ni Renz. At ang mas mahalaga, may isang clause sa charter ng kumpanya. Kapag napatunayang may moral turpitude ang asawa ng tagapagmana, otomatikong babalik sa inyo ang lahat ng kapangyarihan. Napatitig si Maribel sa screen. Ang pag-asa ay tila isang maliit na liwanag ng kandila sa gitna ng malakas na bagyo. Ngunit ang monitor ni Inigo ay muling naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Isang diretsyong guhit na nagsasaad na tumigil ang pintig ng puso ng bata. Code Blue! Code Blue sa Ward 4! Ang hiyaw ng mga nurse habang mabilis na dinadala ang defibrillator. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan na nagdilim. Habang pinapanood niya ang mga doktor na pilit ibinabalik ang buhay ng kanyang anak, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na may kasamang hapdi. Huli na ba ang lahat para sa katarungan? Kung ang kabayaran nito ay ang huling hininga ng kanyang kaisa-isang kayamanan, 1, 2, 3. I charge ang defib sa 200. Clear! Ang utos ng doktor ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng maliit na silid. Ngunit para kay Maribel, ang lahat ay naging isang pipi at mabagal na tagpo. Nakadikit ang kanyang mukha sa malamig na salamin ng pinto ng ICU. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hamba na tila doon nakadepende ang kanyang sariling buhay. Ang bawat pagtalbog ng maliit na katawan ni Inigo sa tuwing dinadaluyan ito ng kuryente ay tila isang marahas na sipa sa sariling dibdib ni Maribel. Sa labas ng silid, sa gitna ng naglalakad na mga tao at amoy ng antiseptiko, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot na tila walang naghihingalong anghel sa loob. Isang gintong sandali ng katahimikan ang bumalot kay Maribel, isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang hiyaw. Naalala niya ang unang beses na humawak si Inigo sa kanyang daliri, ang init ng balat nito, at ang amoy ng gatas na tila isang pangako ng bagong simula. Ngayon, ang pangakon iyon ay tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Muling tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Renz. 5 minuto, Maribel. Kapag wala pa ang pirmadong waiver sa email ko, itatawag ko sa hospital administrator na i-discharge ng bata dahil wala kayong pambayad. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Nanginig ang buong kalamnan ni Maribel. Ang bawat letra sa screen ay tila mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahan niyang inilabas ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang tanging sandata niya laban sa halimaw na dati niyang tinawag na asawa. Ma'am, bumalik na ang tibok ng puso niya. Stable na ang bata pero kailangan pa rin ng agarang gamot. Ang bulong ni Lyra na hingal habang lumalapit sa kanya. Tumingin si Maribel kay Lyra at doon sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Ang luha na kanina ay walang tigil sa pag-agos ay tila natuyo na ng matinding apoy ng pot. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang tindig ay naging kasing tatag ng isang pader na hindi na kailanman matitibag. Lyra, ibigay mo ang impormasyong nakuha natin tungkol sa trust fund sa billing section. Sabihin mo sa kanila, ako ang legal guardian ni Inigo Alcantara at ang pondong yon ay para sa kanya lamang, ang utos ni Maribel. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad na hindi narinig ni Lyra kailanman. Kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng sagot kay Renz.
Hindi niya pinirmahan ng waiver. Sa halip, 3 salita lamang ang kanyang isinulat. Magkita tayo sa impyerno. Habang naglalakad palayo sa ICU, patungo sa kinaroroonan ni Attorney Delphine, naramdaman ni Maribel ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang nagsimula na ang tunay na digmaan. Ang sugat ang ina ay wala ng kinatatakutan. Dahil ang kaisa-isang bagay na maaari nilang kunin sa kanya ay ang hininga na handa na niyang ialay para sa katarungan ng kanyang anak. Sapat na kaya ang talino ni Maribel upang makuha ang kontrol sa kumpanya bago pa man malaman ni Renz na ang mahinang asawa ay isa na palang mapanganib na kalaban. O, ang susunod na hakbang ni Renz ang tuluyang tatapos sa lahat. Magsama kayo sa hirap ng anak mo. Dahil sa oras na ito, wala ka ng asawa at wala ka ng kumpanya. Inubos mo na ang pasensya ko, Maribel. Ngayon, panuurin mo kung paano ko kukunin pati ang huling hininga ng dignidad mo. Ang tinig ni Ren sa kabilang linya ay tila isang malupit na hatol, puno ng kayabangan at kawalan ng puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nang hinig ang mga kamay ni Maribel. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang noni Inigo gamit ang isang basang bimpo, ang bawat haplos niya ay puno ng pagmamahal na tila ba naging isang pananggalang laban sa kamandag ng kanyang asawa. Ang munting bata ay payapang natutulog. Ang kanyang paghinga ay regular na sa tulong ng mga makina. Isang gintong sandali ng katahimikan sa gitna ng naggangalit na bagyo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, Renz. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado na tila isang lawa bago ang pag-alon. Dahil sa huli, malalaman mo kung sino sa atin ang tunay na walang natira. Ibinaba ni Maribel ang tawag at tumingin kay Attorney Delphine na kasulukuyang nag-aayos ng mga papeles sa maliit na mesa sa tapat ng ICU. Ang amoy ng kape at lumang tinta ay tila nagbigay ng pamilyar na kapanatagan sa kanya. Doon sa mga dokumentong yon, nakasulat ang magiging tadhana ni Renz, isang tadhanang hindi nito inaasahan. Ma'am Maribel, nahanap na natin ang master key. Bulong ni Attorney Delphine habang itinuturo ang isang maliit na sugnay sa ilalim ng orihinal na charter ng Alcantara Holdings. Ang iyong ama, si Don Alberto, ay may itinalagang protector shares. Ito ay 5% ng kumpanya na hindi pwedeng ibenta, ilipat, o isangla ng walang pirma ng direktang tagapagmana ng dugo. At ikaw iyon. Kahit na hawak ni Renz ang malaking bahagi ng shares na yon, ang 5% ito ang may kapanyarihang mag-veto sa anumang desisyon ng board. Kabilang na ang pag-aalis sa kanya sa pwesto. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding pintig sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama ay tila nag-iwan ng isang lihim na sandata mula sa hukay upang protektahan siya. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na bagay. Ang paboritong laruang kotse ni Inigo. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang matigas na plastik nito ay nagpaalala sa kanya na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa yaman, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero attorney, sigurado akong gagamitin ni Renz ang gala sa Makati upang ipakilala si Selena bilang bagong muha ng kumpanya, sabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Gusto niyang ipahiya ako sa harap ng lahat ng mga kasosyo. Hayaan mo siyang magsaya sa kanyang sariling bitag, sagot ni Delphine ng may tipid na ngiti. Sa gabi ng gala, hindi lang ang 5% iyon ang ilalabas natin. May nakuha kaming impormasyon mula sa isang insider sa bangko ni Renz. May isang misteryosong account na regular na pinapadalhan ng pera mula sa kumpanya. Ngunit hindi ito sa pangalan ni Selena. May ibang taong nasa likod nito, Maribel. Tila tumigil ang paghinga ni Maribel. Isang misteryosong tao? Sino pa ang maaring kasabwat ni Renz sa pag-ubos ng yaman ng kanilang pamilya? Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng ICU at pumasok ang isang nurse na may dalang isang malaking basket ng prutas. Walang nakalagay na pangalan, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Ang katarungan ay hindi natutulog, Maribel.
Maghanda ka na para sa iyong pagbabalik. Sino ang nagpadala nito? Kaibigan ba? O isa pang kaaway na nagtatago sa dilim? Habang tinitingnan ni Maribel ang basket, naramdaman niya na ang laban na ito ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Hindi lang ito tungkol sa pera, Maribel. Tungkol ito sa buhay na inutang ng asawa mo mula sa pamilya mo. Ang mga salitang yon mula kay Attorney Delphine ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa buong katawan ni Maribel. Sa loob ng madilim na silid ng ICU, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina na nagbibigay buhay kay Inigo, ang katotohanan ay naging mas matalas kaysa sa anumang operasyon. Nakatayo si Maribel sa tapat ng maliit na salamin sa banyo ng ospital. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata, ang namumutlang labi, at ang mga kamay na dati ay tanging pag-aalaga lamang ang alam gawin. Isang gintong sandali ng pagbabago ang naganap, habang dahan-dahan niyang hinahawi ang kanyang buhok. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Maribel na umiiyak sa bawat hagupit ng salita ni Renz. Ang babaeng ito ay may apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na nagmula sa abo ng kanyang pagkadurog. Sino ang may-ari ng account na yon, attorney? Tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay matatag. Tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Dahan-dahan niyang kinuha ang basang tuwalya at pinunasan ang mukha ni Inigo. Bawat dampi ay puno ng pangako na hindi na siya muling luluha sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang misteryosong account na regular na pinapadalhan ni Renz ng pondo mula sa Alcantara Holdings ay nakapangalan sa isang dummy corporation, paliwanag ni Delphine habang ipinapakita ang isang screen ng tablet. Ngunit nang suriin namin ang mga pirma sa bank opening, lumabas ang isang pamilyar na pangalan. Hindi ito kay Selena Maribel. Nakapangalan ito kay Remedios Villamor. Nabitawan ni Maribel ang tuwalya. Ang amoy ng antiseptiko sa paligid ay tila naging mas masangsang, tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang sariling ina ni Renz, ang matandang babaeng palaging nanunumbat ng utang na loob, ay ang mismong kasabwat sa pagnanahaw sa kinabukasan ng kanyang apo. Kaya pala ganun na lamang ang galit niya sa akin? Bulong ni Maribel. Ginagamit nila ang pera ng tatay ko para bayaran ang mga utang sa sugal ni Lola Remedios at ang marangyang buhay na gusto nila. Habang ang anak ko, kailangang magmakaawa para sa bawat hininga. May isa pa, ma'am, dagdag ni Lyra, nakapapasok lang. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. May dumating na sulat mula sa korte. Pinagsampakan ni Renz ng kasong legal separation sa dahilang ikaw daw ay may mental instability at hindi kayang alagaan si Inigo. Gagamitin nila ang pag-iyak mo sa ospital at ang iyong pananahimik bilang ebidensya na nawawala ka na sa sariling bait. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Ang gaslighting na ginagawa ni Renz ay umabot na sa sukdulan. Nais siyang palabasing baliw upang tuluyang makuha ang kustodya ni Inigo at ang kontrol sa lahat ng ari-arian. Lumapit si Maribel sa bintana at tiningnan ang malayo at nagdiningning na mga ilaw ng Makati. Doon, sa isa sa mga gusaling iyon, ay kasalukuyang nagdiriwang ang mga halimaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang tao na alam niyang makakatulong sa kanyang pagbabalik. Ihanda mo ang pinakamahal at pinakamagandang itim na bestida na makikita mo, Lyra, utos ni Maribel. Sa gabi ng gala, hindi sila makakakita ng isang baliw na babae. Makikita nila ang tunay na may-ari ng Alcantara Holdings na handang maningil sa bawat patak ng luha ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig niya mula sa pinto ng ICU. Isang estranghero ang nakatayo doon, may hawak na isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Para sa iyo, Maribel. Ang tanging sinabi nito
bago mabilis na umalis. Nang buksan ni Maribel ang sobre, isang lumang litrato ang nalaglag. Litrato iyon ng sasakyan ng kanyang ama noon gabi ng aksidente. At sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito aksidente. Panuurin mo ang preno. Sapat na kaya ang bagong ebidensyang ito upang tuluyang mabulok si Renz sa bilangguan. O ito ay isa lamang pain upang tuluyang bitayin ang huling pag-asa ni Maribel. Mental instability? Iyon ba ang tawag nila sa pighati ng isang inang? Halos ikamatay ang pag-aalala sa kanyang anak? Ang tinig ni Maribel ay malamig na tila yelo, habang nakatitig sa mga dokumento ng legal separation na ipinadala ni Renz. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga salitang ginamit ng asawa upang sirain ang kanyang pagkatao. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng kanyang isip ay may nagngangalit na bagyo. Ang gintong sandali sa gabing iyon ay dumating nang unti-unting imulat ni Inigo ang kanyang mga mata. Bagamat nang hihina, pilit nitong inabot ang kamay ng kanyang ina. Naramdaman ni Maribel ang init ng munting palad ng anak, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyang nawala. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang mandirigma. Ma'am, andito na po si Lola Remedios, ang pagputon ni Lyra sa katahimikan. Ang boses nito ay may halong pag-aalala. Sinasabi niya kukunin daw niya ang bata dahil hindi niyo na kayang alagaan. Tumayo si Maribel, inayos ang gusot ng kanyang damit at hinarap ang pinto ng ICU. Pumasok ang matanda, may suot na wad na ngiti ng awa. "Oh Maribel, bakit ka nandito? Dapat ay nagpapahinga ka sa isang pasilidad," sabi ni Lola Remedios habang umaarteng pinupunasan ang walang luhang mga mata. "Pinirmahan na ni Renz ang mga papel. Utang na loob mo sa amin na kukunin namin si Inigo para hindi siya madamay sa kabaliwan mo." Tinitigan ni Maribel ang biyenan mula ulo hanggang paa. Ang marangyang perlas sa leeg nito ay tila kumikinang mula sa pondo ng kanyang ama. "Kabaliwan ba ang tawag mo sa pagprotekta sa anak ko, ma?" Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Maribel. "O sa pagtatago ng pagnanakaw mo gamit ang kumpanya ng tatay ko?" Nawala ang ngiti ni Lola Remedios. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong pinagsasasabi mo? Ikaw na babae ka, talagang nawawala ka na sa sarili." Bank of Geneva, account number ending in 452. Putol ni Maribel. Bawat salita ay binibigkas ng malinaw at puno ng banta. Ang account na pinapadalhan ni Renz ng pera kada buwan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman na ang perang ginagamit mo sa kasino ay galing sa pondo para sa edukasyon ni Inigo? Umatras ang matanda, tila nakakita ng multo. "Huwag kang gagawa ng kwento. Wala kang ebidensya." "Mayroon, ma. At sa oras na umapak pa kayo muli sa silid na ito, ipapadala ko ang mga dokumentong iyon sa lahat ng miyembro ng iyong alta sosyedad na mga kaibigan. Tingnan natin kung sino ang ituturing na baliw." Hindi nakapagsalita si Lola Remedios. Umikot siya at mabilis na umalis. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog ng pagkatalo habang papalayo sa pasilyo. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Maribel ay naputol nang dumating si Attorney Delphine na may dalang masamang balita. Ang kanyang muka ay seryoso habang hawak ang itim na sobreng na tanggap ni Maribel kanina. "Maribel, pinasuri ko ang litratong iyon," panimula ng abogado. Ang preno ng sasakyan ni Don Alberto sinadyang putulin. At ang mekaniko na gumawa noon ay natagpo ang patay 1 linggo matapos ang aksidente. Ngunit bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang confession letter na tinutukoy kung sino ang nag-utos sa kanya. "Sino, attorney?" tanong ni Maribel, bagamat alam na ng kanyang puso ang sagot. Ang pera na ibinayad sa mekaniko ay nagmula sa personal na account ni Renz. Ang mundo ni Maribel ay tuluyang huminto. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ay hindi lamang isang magnanakaw at manloloko. Siya ay isang mamamatay tao.
Kailangan nating ipaalam ito sa pulisya ngayon din. Mabilis na sabi ni Maribel. Hindi pa, pagtutol ni Delphine. Ang liham na iniwan ng mekaniko ay nasa kamay pa rin ng misteryosong nagpadala ng litrato. Gusto niyong makipagkita sa'yo. Sa mismong gabi ng Makati Gala. Kapag pumalpak tayo, madaling maitatago ni Renz ang lahat at maaring ikaw ang isunod niya. Tumingin si Maribel sa kalendaryo sa dingding. 2 araw na lang bago ang gala. 2 araw para ihanda ang pinakamalaking bitag para kay Renz. Sino ang nagtatago sa dilim na nag-aalok ng tulong? Handa na kaya si Maribel na harapin ang halimaw sa harap ng buong lipunan? O ito ang magiging huling gabing masisilayan niya ang kanyang anak? Ang hangin sa labas ng ospital ay mainit at maalinsangan. Ngunit para kay Maribel, ang lamig ng papalapit na gabi ng gala ay nanunuot sa kanyang mga buto. 2 araw na lamang at ang entablado ay nakahanda na para sa kanyang pagbabalik. 2 araw para isakatuparan ang plano na matagal na niyang pinag-isipan sa mga gabing tanging ang paghinga lamang ni Inigo ang kanyang kasama. Sa loob ng silid ng ICU, ang tahimik na pagtulog ng bata ay naging lakas ng kanyang ina. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang noo ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, ngunit may nag-uumapaw na pag-ibig. Ito ang kanyang gintong sandali ng pamamaalam at pangako. Hihintayin mo ang mommy, Inigo. Babalikan kita. Ipapangako ko, hindi na tayo mag-aalala pa kailanman. Bulong niya sa anak, isang pangakong mas matimbang pa sa anumang kontrata. Tumayo si Maribel at inayos ang kanyang sarili. Wala na ang gusot sa kanyang damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Hindi na siya ang babaeng nakalugmok sa kawalan ng pag-asa. Siya ay si Maribel Alcantara, ang nag-iisang tagapagmana, ang inang naging mandirigma. Handa na ba ang lahat, Lira? Tanong ni Maribel paglabas niya ng ICU. Tumango ang kalihim. Ang kanyang muka ay may bakas ng kaba at pagkamangha sa pagbabago ng kanyang amo. Opo, ma'am. Naipadala na natin ang kopya ng Protector Shares sa SEC. Si Attorney Delphine ay nakikipag-ugnayan na sa bangko para sa pag-freeze ng mga accounts. At ang itim na bestida nyo, naghihintay na sa hotel. Mabuti, sagot ni Maribel. Siguraduhin ninyong walang makakaalam. Gusto kong manatiling bulag si Renz hanggang sa huling sandali. Habang pabalik sila sa bahay upang kunin ang natitirang mga dokumento, hindi inaasahan ni Maribel ang senaryong bubungad sa kanila. Ang bahay ay puno ng mga kahon at sa gitna ng sala nakatayo si Selena, abala sa pagbibigay ng utos sa mga nagbubuhat. Ilipat yan sa guest room! Ayaw ko ng amoy ng luma rito! Maarteng sigaw ni Selena. Hindi pa man lamang napapansin ang pagdating ni Maribel. Napatigil ang mga trabahador. Dahan-dahang lumingon si Selena at isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, Maribel, akala ko ba ay nasa mental hospital ka na? Naku, pasensya ka na. Inumpisahan ko ng ayusin ang bahay. Masikip na kasi ang kondo ko, kaya naisip ni Renz na lumipat na lang ako rito. Total, hindi na kayo babalik ng anak mo, di ba? Gusto sanang sumugod ni Lira. Ngunit kalmadong itinaas ni Maribel ang kanyang kamay upang pigilan ito. Hindi niya kailangang makipag-away sa isang ahas kung kaya niyang putulin ang ulo nito sa tamang panahon. Sana ay magustuhan mo ang pagbabago, Selena. Malamig na tugon ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na galit, kundi isang mapanuyang awa. Dahil ang lahat ng bagay na hindi iyo ay may hangganan. At ang hangganan mo ay nalalapit na. Nagbago ang ekspresyon ni Selena. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng inis. Anong sinasabi mo? Baliw ka na nga talaga? Umalis na kayo rito bago pa ako tumawag ng pulis. Hindi na pinansin ni Maribel ang babae. Dumiretso siya sa library at kinuha ang huling folder ng mga dokumento na naiwan niya doon. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, lumingon siya kay Selena at numiti ng tipid. Ingatan mo ang bahay na yan, Selena. Gusto ko itong malinis pagbalik ko. Umalis si Maribel na walang bakas ng pagkatalo.
Iniiwan si Selena sa gitna ng sala, naguguluhan at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Ngunit ang tunay na kaba ni Maribel ay hindi para sa mga ahas na nasa loob ng kanyang bahay. Ito ay para sa lihim na nakaabang sa kanya sa gabi ng gala. Sino ang estrangherong nagpadala ng ebidensya laban kay Renz? Anong kapalit ang hihingin nito para sa katotohanan? Habang papalapit ang gabi ng paghihigante, isang tanong ang nananatiling walang sagot. Ano ang mangyayari kapag ang bitag na inihanda niya ay maging isang kulungan para sa kanyang sarili? Ang Makati Ballroom ay isang dagat na nagniningning na mga kristal at mamahaling mga tela. Ang liwanag mula sa malaking chandelier sa kisame ay tumatama sa mga alahas ng mga panauhin, lumiliha ng isang mapanlinlang na kinang na nagkukubli sa tunay na kulay ng mga taong naroon. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, isang mundong binuo mula sa pawis at dugo ng pamilya Alcantara na ngayon ay inaangkin ng isang lalaking walang karangalan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Renz. Suot ang kanyang pinakamagarang suit. Sa kanyang tabi ay si Selena, na nakangiti ng pagkatamis-tamis habang nakasuot ng isang kumikinang na asul na gown. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na perlas, ang alahas na paboritong isuot ng yumaong ina ni Maribel. Ang bawat flash ng kamera mula sa media ay tila pampataba sa ego ni Renz, na buong pagmamalaking nagsasalita sa mikropono. Mga kaibigan at kasosyo, ang Alcantara Holdings ay nasa bingit ng isang bagong kabanata, ang matagumpay na pahayag ni Renz. At sa kabanatang ito, kasama ko ang isang babaeng may sapat na talino at ganda upang maging bagong muka ng ating tagumpay. Ipakilala ko sa inyo ang bagong Vice President of Operations, si Miss Selena Aragon. Ang palakpakan ay mabilis at malakas. Isang koro ng kasinungalingan wala sa mga taong sumasamba sa yaman. Nakangiting kumaway si Selena. Ang kanyang tingin ay puno ng tagumpay. Ngunit ang kasayahang iyon ay mabilis na naputol nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang musika ay huminto. Ang mga panauhin ay naguluhan at nagsimulang magbulungan. Ang dilim ay tila isang malaking kumot na bumalot sa kayabangan ni Renz at Selena. Sa halip na bumalik ang mga ilaw, isang malaking projector screen sa likod ng entablado ang nag-ilaw. Ang mga numero at graph ay nagsimulang lumabas. Hindi ito ang presentasyon na inihanda ni Renz. Ito ay mga bank statements, mga records ng paglilipat ng pondo sa mga offshore accounts. At sa itaas ng screen, nakasulat ng malaki ang pangalan ng account. Remedios Villamor. Anong nangyayari dito? Patayin niyo yan! Pasigaw na utos ni Renz. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang naghahanap ng tao mula sa technical team. Bago pa man makakilos ang sinuman, isang spotlight ang tumutok sa malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang figura ang lumitaw. Si Maribel. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang simpleng damit. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida, ang tela nito ay umaagos tila isang maitim na ilog na nagbabadya ng baha. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang kulay ng pulang rosas, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na tila bakal. Ang bawat hakbang niya palapit sa entablado ay may kasamang katahimikan. Isang katahimikan ng pagkamangha at takot mula sa mga nanonood. Ito ang kanyang gintong sandali. Siya na ang reyna na muling umangkin sa kanyang trono. Magandang gabi, Renz. Ang kalmadong bati ni Maribel habang naglalakad siya sa gitna ng mga panauhin. Pasensya na at nahuli ako. Medyo natagalan ng pag-aayos ng mga dokumento sa korte. Natigilan si Renz. Maribel? Anong ginagawa mo rito? Baliw ka na. Guards, ilabas niyo ang babaeng ito. Walang gwardiya na lumapit. Sa likod ni Maribel, lumitaw sina Attorney Delphine at Lira, kasama ang dalawang pulis. Nakangiti si Maribel.
isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bakit mo ko papaalisin, Renz? Ito ang kumpanya ng tatay ko. Ako ang may-ari. At ayon sa protector shares na nakapaloob sa orihinal na charter ng Alcantara Holdings, may kapangyarihan akong tanggalin ang sinumang CEO na napatunayang nagnanakaw sa sariling kumpanya. Lumabas sa screen ang isang video. Si Renz, sa mismong hotel room kung nasaan sila, tumatawa habang ipinagmamalaki kung paano niya pineke ang pirma ng yumaong Don Alberto. Narinig ng lahat ang boses ni Renz na sinasabing gagamitin niya ang sakit ni Inigo upang pasukuin si Maribel. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkasuklam. Ang mga kasosyong kanina lamang ay pumapalakpak ay ngayon nakatingin kay Renz nang may pandidire. Nagpanik si Selena. Sinubukan niya umalis sa entablado, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. Miss Aragon, kailangan po kayong sumama sa amin para sa investigasyon ukol sa pakikipagsabwatan sa pagnanakaw at pandaraya. Tumingin si Renz kay Maribel. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng panginginig. Maribel, asawa mo ako. Hindi mo pwedeng gawin ito. Huminto si Maribel sa mismong paanan ng entablado. Tumingala siya at tinitigan ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Hindi, Renz. Ang asawa ko ay namatay nang tumalikod siya sa anak niyang nag-aagaw buhay sa ospital. Ang kaharap mo ngayon ay ang anak ni Don Alberto. At nandito ako para bawiin ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Maribel ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nandito na ako, Maribel. Hinihintay kita sa rooftop. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang pumatay sa tatay mo, umakyat ka mag-isa. Sino ang taong ito? Handa na kaya si Maribel na harapin ang huling sikreto na maaaring magbabago ng lahat? O ito, ang bitag na magiging katapusan niya? Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mukha ni Maribel pagkabukas niya ng mabigat na bakal na pinto patungo sa rooftop ng hotel. Sa ibaba, ang kaguluhan ay patuloy na lumalamon sa yaman at kayabangan ni Renz. Ngunit dito sa itaas, tanging ang tahimik na syudad at ang mga kumikinang na bituin ang saksi. Mula sa mga anino ay lumabas ang isang matandang lalaki. Suot nito ay kupas na jacket at ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang may iniaabot na isang lukot na sobreng kulay kape. Ako po si Carding, Ma'am Maribel. Panginginig na pakilala ng lalaki. Kapatid po ako ng mekanikong inupahan ng asawa niyo para putulin ang preno ng sasakyan ng inyong ama. Bago po siya pinatay ng mga tauhan ni Renz, ibinigay niya sa akin ang sulat na ito. Nakasulat po dyan ang lahat ng detalye, kasama ang bank account kung saan galing ang bayad. Patawarin niyo po kami. Natakot lang po kami sa kapangyarihan ng asawa niyo. Kinuha ni Maribel ang sobre. Ang magaspang na papel nito ay tila mabigat na bato sa kanyang mga palad. Isang gintong sandali ng kalungkutan ang pumalibot sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa aksidente. Pinatay ito ng lalaking pinang-akuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit sa halip na umiyak, huminga ng malalim si Maribel. Ang huling patak ng kanyang luha para sa nakaraan ay natuyo na. Ang natitira na lamang ay ang malamig na pangangailangan para sa katarungan. Pagbaba ni Maribel sa lobby ng hotel, ang senaryo ay tila isang dula ng pagkasira. Ang mga pulis ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Renz, habang si Selena ay nagpupumiglas mula sa isa pang opisyal. Nawala na ang kinang ng babaeng kanina lamang ay nagmamalaki sa entablado. Bitiwan niyo ako! Wala akong kinalaman dyan! Ang matinis na sigaw ni Selena. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Humarap siya kay Renz at buong lakas na itinulak ang lalaki. Siya ang nagplano ng lahat. Ginamit niya lang ako. Niloko niya ako na siya ang may-ari ng lahat ng pondo. Pilit na hinubad ni Selena ang kwintas na perlas na pag-aair ng ina ni Maribel at itinapon ito sa dibdib ni Renz. Isaksak mo sa baga mo yan. Wala kang kwentang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Renz. Ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang pamilya ay siya pa,
ngayong unang nagbaon sa kanya sa hukay. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang parusa. Bumukas ang malaking glass door ng lobby at pumasok si Lola Remedios. Ang matanda ay tila nawawala sa sarili. Ang kanyang mamahaling bag ay nakabitin sa kanyang braso. "Renz, anong ginawa mo? Bakit naka-freeze ang mga ATM ko? Napahiya ako sa kasino." Ang galit na bungad ng matanda. Nang makita niya ang mga posa sa kamay ng kanyang anak, hindi siya lumapit upang yumakap. Sa halip, isang matalas na tingin ang ibinigay niya rito. "Wala kang silbi. Sinabi ko na sa'yo na ayusin mo ang pagtatago ng pera. Paano na ako ngayon? Saan ako titira?" Tila gumuho ang buong mundo ni Renz. Ang kanyang kabit ay tinalikuran siya at ang kanyang sariling ina na pinag-alayan niya ng mga ninakaw na yaman ay tanging ang nawalang pera lamang ang inaalala. Wala siyang nakitang pagmamahal mula sa mga taong pinili niya. Dinala ng mga pulis si Renz palabas ng hotel. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikisali ang langit sa paghuhugas ng dumi sa pangalan ng pamilya Alcantara. Habang binubuksan ng pulis ang pinto ng patrol car, nakita ni Renz si Maribel na nakatayo sa ilalim ng silong ng hotel entrance, pinapayungan ni Attorney Delphine. Sa isang desperadong hakbang, kumawala si Renz sa pulis at tumakbo patungo kay Maribel. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig at maputik na kalsada. Ang kanyang mamahaling suit ay nabasa at nadumihan. Ang lalaking kanina lamang ay nasa tuktok ng mundo, ay ngayon ay gumagapang sa paanan ng babaeng labis niyang inalipusta. "Maribel, maawa ka sa akin, asawa mo ako!" Pagmamakaawa ni Renz, ang kanyang muka ay basang-basa ng ulan at luha. "Patawarin mo ako. Ibalik mo ako sa inyo ni Inigo. Magbabago na ako, pangako. Huwag mo akong ipakulong." Tinitigan ni Maribel ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang awa. Walang kahit anong emosyon. Tila, nakatingin lamang siya sa isang estranjero. "Ang asawa ko ay namatay ng araw na pinili niyang magpakasaya, habang ang anak namin ay nag-aagaw buhay." Malamig na tugon ni Maribel. Ang bawat salita ay bumabaon na parang yelo. "At ang mamamatay tao ng tatay ko ay walang puwang sa buhay namin. Mabulok ka sa kulungan, Renz." Tumalikod si Maribel nang walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok sa sasakyan, mabilis na lumapit si Lyra. Hawak ang nag-iilaw na cellphone. Ang mukha ng kalihim ay putlang-putla. "Ma'am Maribel, tumawag ang ospital." Naninghinig na balita ni Lyra. Ang kanyang boses ay halos kainin ng tunog ng bumubuhos na ulan. "May nangyari kay Inigo sa ICU." Sapat na ba ang katarungang nakamit ni Maribel para sa kaluluwa ng kanyang ama o may isa pang malupit na pagsubok ang naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa ospital? Ang daan pabalik sa ospital ay tila walang hangganan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Binabasag lamang ng ritmo ng mga patak ng ulan na humahampas sa salamin at ng mabilis na paghinga ni Maribel. Ang kanyang itim na bestida, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay, ngayon ay tila isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Ang paghihiganti at katarungan ay nawala ng kulay, dahil sa huli, ang tanging kayamanang mahalaga ay ang pintig ng puso ng kanyang anak. Pagdating nila sa ospital, ang mga paa ni Maribel ay tila lumulutang sa pagmamadali. Walang pag-aalinlangang itinulak niya ang pinto ng ICU. Ang kanyang puso ay naghahanda sa pinakamasamang eksena. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi mga nagkukumahog na doktor ang kanyang nakita, kundi isang tahimik na silid. Nakaupo sa gilid ng kama ang head doctor ni Inigo, na may maamong ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay si Inigo. Wala na ang ventilator tube sa kanyang bibig. Bagamat nakasaksak pa rin sa oxygen cannula, ang mga mata ng bata ay nakabukas at naghahanap. "Mommy?" Ang mahina at garalgan na boses ni Inigo na tumawag sa kanya. Nanigas si Maribel.
Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na kanina ay nakahanda sa digmaan ay biglang lumambot. Ang kanyang mga luha na buong giting niyang pinigilan sa harap ni Renz ay tuluyang bumagsak ng walang pag-aalinlangan. Ito na ang kanyang gintong sandali, ang milagro na higit pa sa anumang halaga ng pera o korporasyon. Lumapit si Maribel, dahan-dahang hinaplos ang pisingi ng kanyang anak at marahan itong hinalikan sa noo. Nandito na si Mami, anak. Hindi na tayo ulit maghihiwalay. Mrs., panimula ng doktor, ang tinig ay puno ng galak. Naging maayos ang pagtanggap ng katawan niya sa huling gamot na nabili mula sa pondo ng trust fund. Nakasurvive siya sa critical na yugto. Malayo pang lalakbayin sa pag-recover niya, pero ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Niyakap ni Maribel ang doktor bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan ng pagdurusa, nakaramdam siya ng totoong ginhawa. Ang hangin sa silid ay tila naging magaan. Ang amoy ng gamot ay hindi na amoy ng kamatayan, kundi amoy ng pag-asa. Lumipas ang ilang araw at bumuti ng husto ang kalagayan ni Inigo. Sa tulong ni Attorney Delphine at Lira, ang Alcantara Holdings ay tuluyang naibalik sa kontrol ni Maribel. Si Renz at Selena ay nasa loob na ng kulungan, naghihintay ng paglilitis ng walang piyansa. Si Lola Remedios, dahil sa matinding utang sa kasino, ay napilitang ibenta ang kanyang sariling bahay at ngayon ay nakikitira sa isang malayong kamag-anak na iwan sa kahihiyan at kahirapan. Isang hapon, bago tuluyang lumabas ng ospital si Inigo, binisita sila ni Attorney Delphine. May dala itong isang pamilyar na asul na folder. Maribel, habang nililinis natin ang lumang vault ng tatay mo para palitan ng bagong lock, nakita namin ito, sabi ng abogado habang inaabot ang folder. Sa loob ng folder ay isang sulat na isinulat ng kamay ng kanyang ama. Hindi ito dokumento ng negosyo. Isa itong liham para sa kanya na may petsang ilang araw bago ang malagim na aksidente. Dahan-dahang binasa ni Maribel ang sulat. Aking mahal na Maribel, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Napansin ko ang mga kakaibang kilos ng asawa mo. Natatakot ako para sa inyo. Ipinangalan ko ang trust fund kay Inigo at iniwan ang protector shares sa iyo dahil alam ko na sa oras na mawala ako, ikaw ang magiging haligi ng pamilyang ito. Huwag mong hayaang apakan kaninuman. Ang tunay na lakas ng isang Alcantara ay hindi ang yaman, kundi ang pag-ibig sa pamilya. Ipinagmamalaki kita, anak. Bumagsak muli ang luha ni Maribel. Ngunit sa pagkakataong ito, luha yon ng kapayapaan. Ang kanyang ama ay hindi siya kailanman iniwan. Pinuprotektahan siya nito mula sa kabilang buhay. Ngunit ang kapayapaan ba ay ganap na kung ang mga alaalang iniwan ng pagtataksil ay patuloy na sumasage sa kanyang isipan? Handa na kaya si Maribel na buksan muli ang kanyang puso para sa isang bagong simula. O isasara na niya ito ng tuluyan upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumalot sa matataas na gusali ng Makati. Sa harap ng Alcantara Holdings, huminto ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Maribel, hindi na suot ang itim na bestida ng paghihigante, kundi isang eleganteng puting kasuotan na sumisimbolo sa isang bagong umaga. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang mga mata ay may kalmadong ningning. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa sa pasilyo ng ospital. Siya na ang nag-iisang haligi ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Pagpasok niya sa lobby, walang bakas ng takot sa mga empleyado. Isang malaking kaibahan noong mga panahong si Renz ang nagahari rito gamit ang pananakot. Ang bawat pagbati ng "Magandang umaga, Ma Maribel" ay may kasamang sinserong ngiti at paggalang. Sumalubong sa kanya si Lira, na ngayon ay hawak na ang posisyon bilang Chief Operating Officer. Ma'am, handa na po ang mga papeles para sa Inigo Alcantara Foundation. Ang unang proyekto natin ay ang pagpapatayo ng isang pedia cardio wing sa pampublikong ospital kung saan na-admit si Inigo.
Lahat ng pondo ay magbumula sa nabawing yaman mula sa mga offshore accounts. Ngumiti si Maribel, isang gintong sandali ng pag-asa. Salamat, Lira. Siguraduhin mong walang inang kailangang lumuhod at magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Iyon ang magiging puso ng kumpanyang ito. Pagdating sa opisina ng CEO, dahan-dahang naupo si Maribel sa lumang silya ng kanyang ama. Ang amoy ng katad at lumang kahoy ay nagbigay sa kanya ng matinding kapanatagan. Sa wakas, malinis na ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang mga anino ng kasakiman ay pinalitan na ng liwanag ng bayanihan at malasakit. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Delphine, may dalang isang maliit na folder. Ang mukha ng matandang abogado ay maaliwalas, isang patunay na tapos na ang kanilang malaking laban. Maribel, opisyal lang hatol, panimula ni Attorney Delphine habang umuupo sa tapat ng mesa. Si Renz at ang mga kasabot niya sa pagpaputol ng preno ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang piyansa. Si Selena naman ay binigyan ng 10 taon para sa pakikipagsabwatan sa pandaraya. Sa loob ng kulungan, halos magpatayan ang dalawa sa pagsisisihan. At ang biyenan mo, napalayas na siya sa bahay ng kanyang kamag-anak at ngayon ay nag-iisang naninirahan sa isang maliit na eskinita. Pilit tinatakasan ang mga pinagkakautangan niya sa kasino. Nakinig lamang si Maribel. Wala siyang naramdamang tuwa sa paghirap ng mga ito. Ngunit wala rin siyang naramdamang awa. Ang katarungan ay naningil at binayaran lamang nila ang presyo ng kanilang sariling kasamaan. Inilabas ni Attorney Delphine ang isang lukot na puting sobre mula sa kanyang bulsa. May ipinaabot si Renz mula sa City Jail. Isang liham para sa'yo. Nagmamakaawa siyang basahin mo raw, kahit ito na lang ang huling pabor mo sa kanya. Tinitigan ni Maribel ang sobre. Pamilyar ang sulat kamay ni Renz. Ang parehong kamay na pumirma sa mga pekeng dokumento. Ang parehong kamay na nagsuot ng singsing kay Selena. At ang parehong kamay na nagtulak sa kanya palayo noong mga panahong kailangan niya ng isang asawa. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang sobre. Walang panghinginig sa kanyang mga daliri. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, kalmado siyang tumayo at lumapit sa paper shredder sa gilid ng kanyang opisina. Isinubo niya ang buong sobre sa makina. Ang tunog ng paggiling at pagkapunit ng papel ay tila naging isang musika ng tuluyang paglaya. Ang huling ugnayan niya kay Renz ay naging maliliit na piraso ng basura. Ang nakaraan ay wala nang puwang sa ating bukas, attorney. Mahinang sabi ni Maribel habang pinapanood ang mga piraso ng papel na mahulog sa basurahan. Tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para mabuhay. Tumango si Attorney Delphine. Puno ng pagmamalaki sa babaeng nasa kanyang harapan. Pagsapit ng hapon, umalis si Maribel sa opisina upang sunduin si Inigo. Habang nagmamaneho siya patung sa kanilang bagong bahay, isang bahay na malayo sa mga mapait na alaala, napansin niya ang unti-unting pagbaba ng araw. Ang digmaan sa labas ay tapos na. Napanalunan na niya ang laban para sa yaman at katarungan. Ngunit habang nakatingin siya sa magandang kalangitan, naramdaman niya ang isang banayad na kirot sa kanyang dibdib. Ang mga sugat na hindi nakikita ay naroon pa rin. Paano nga ba aalisin ng isang mandirigma ang kanyang balute kung nakasanayan na niyang protektahan ang kanyang sarili sa bawat sandali? Handa na ba talaga ang kanyang puso na maghilom o mananatili siyang bilanggo ng takot na baka muling masaktan? Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malambing na kanta ng kalikasan na nagaanyaya ng kapayapaan. Sa isang tahimik na baybayin sa Batangas, sa mismong lupain na muntik ng manahaw ni Renz, nakatayo ang isang simpleng rest house na ngayon ay nagsisilbing kanlungan ni Maribel at Inigo. Malayo sa mausok na hangin ng syudad at sa mapanlinlang na ingay ng lipunan, ang tanging maririnig dito ay ang payapang simoy ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng niyog. Nakatayo si Maribel sa balkonahe. Pinagmamasta ng kanyang anak na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Ang bawat halahak ni Inigo
Habang hinahabol ang mga maliliit na alimango sa buhangin, ay isang patunay ng milagro. Bagamat may manipis na peklat sa gitna ng dibdib ng bata dahil sa operasyon, ang kanyang enerhiya ay umaapaw. Tila ba hindi siya nanggaling sa bingit ng kamatayan? Isang gintong sandali ang naganap nang huminto si Inigo at lumingon sa kanya. Itinaas ng bata ang isang magandang kabibe na kanyang napulot at patakbong lumapit kay Maribel. "Mami, tignan mo po! Ang ganda ng shell, pero may basag siya ng konti dito sa gilid," sabi ni Inigo habang ipinapakita ang nahanap. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga inosenteng mata ay puno ng pagtataka. "Kahit may basag, pwede pa rin siyang maging maganda, di ba, Mami?" Naramdaman ni Maribel ang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Lumuhod siya upang magbantay ang kanilang mga paningin. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng anak na ginulo ng hangin at numiti ng buong tamis. "Oo, anak. Minsan, ang mga basag at sugat natin ang nagpapatunay na matapang tayo. Kaya mas nagiging maganda tayo." Niyakap ng mahigpit ni Inigo ang kanyang ina bago muling tumakbo pabalik sa dalampasigan. Naiwan si Maribel na nakaupo sa buhangin. Tiningnan niya ang kanyang sariling kamay. Doon sa kanyang palasingsingan, may isang maputlang guhit sa balat kung saan dating nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na yon ay matagal na niyang hinubad. Inilagay sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang bag. Naramdaman niya ang papalapit na presensya sa kanyang likuran. Si Attorney Delphine, na itinuring na niyang pangalawang ama, ay may dalang isang maliit na plato ng mainit na ensaymada at kape. Naupo ang matandang abogado sa kalapit na silyang kahoy. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang tahimik at matibay na suporta na hindi nangangailangan ng maraming salita. "Napakaganda ng hapon, Maribel," mahinang wika ni Attorney Delphine habang pinapanood din si Inigo. "Parang walang bagyong dumaan sa buhay ninyo." "May mga gabing napapanaginipan ko pa rin ang malamig na pasilyo ng ospital, Attorney," pag-amin ni Maribel. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig na mga lumang alaala. "Minsan, nagigising akong hinahanap ang tunog ng makina na bumubuhay kay Inigo. Minsan, inaasahan ko pa ring may magpapadala ng malupit na mensahe sa cellphone ko. Nakasanayan ko ng maging matapang, na halos makalimutan ko na kung paano maging payapa." Inabot ni Attorney Delphine ang balikat ni Maribel at nagbigay ng isang banayad at magalang na tapik. Isang kilos ng dalisay na pag-aaruga. "Ang baluti na ginamit mo sa digmaan ay hindi mo na kailangang suotin sa pagtulog, Maribel. Ligtas na kayo. Panahon na para hayaan mong maghilom ang sarili mo." Tumayo si Maribel. Pumasok siya sandali sa loob ng bahay at kinuha ang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang singsing sa kasal. Pagbalik niya, naglakad siya papalapit sa tubig, kung saan hinahalikan ng dagat ang kanyang mga paa. Kinuha niya ang gintong singsing. Hindi na ito mabigat, hindi na ito masakit hawakan. Ito ay isa na lamang malamig na metal na walang kapangyarihan sa kanyang buhay. Sa isang malalim na paghinga, inihagis ni Maribel ang singsing patungo sa malawak na dagat. Ang pagbagsak ng maliit na ginto sa tubig ay lumikha ng munting kurba ng mga alon, bago ito tuluyang nilamon ng kailaliman. Kasabay ng paglubog nito ay ang pagkawala ng huling tanikala ng kanyang nakaraan. Pinalayanan niya si Renz. Pinalayanan niya ang sakit. At higit sa lahat, pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagtitiis ng napakatagal. Habang unti-unting lumulubog ang araw, pinipinturahan ng kulay kahel at ginto ang kalangitan. Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit habang tinitingnan niya ang walang hangganang dagat, isang malalim na katanungan ang sumibol sa kanyang isipan. Ngayong tapos na ang lahat ng paghihiganti at natagpuan na niya ang kapayapaan, sino na si Maribel Alcantara? Anong klaseng bukas ang naghihintay para sa isang pusong natutong mabuo muli mula sa pagkawasak? 5 taon na ang lumipas mula ng gabing tuluyang isinara ni Maribel ang pinto sa kanyang nakaraan.
Ang dalampasigan ng Batangas, na dating saksi sa kanyang pagpapalaya ng lumang singsing, ay ngayon ay saksi sa isang buhay na punong-puno ng sigla at layunin. Wala nang bakas ng pighati o kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay kumikinang sa liwanag ng isang babaeng lubos na nakakakilala sa kanyang sarili. Ang Inigo Alcantara Foundation ay lumago at nakapagpatayo na ng 3 Pedia Cardio Wings sa iba't ibang probinsya. Nagbibigay ng libreng operasyon para sa mga batang may sakit sa puso. Ang pondo ng kumpanya, na dating ginamit sa kasakiman, ay ngayon ay naging daluyan ng buhay. Isang hapon, nakaupo si Maribel sa paborito niyang silyang yantok sa balkonahe. Sa kanyang tabi ay ang paboritong ensaymada at mainit na kape na lagi niyang inihahanda para kay Attorney Delfin sa tuwing bumibisita ito. Sa di kalayuan, nakita niya si Inigo. Hindi na ang sakiting bata na nangangailangan ng ventilator, kundi isang masiglang 10 taong gulang na batang lalaki na nagpapalipad ng saranggola kasama ang ilang mga bata mula sa kalapit na baryo. Pinatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya? Oo, ngunit hindi sa parang iniisip ng iba. Ang pagpapatawad ni Maribel ay hindi nangangahulugog ang paglimot sa kasalanan ni Renz o pagbibimbay ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapatawad ay ginawa niya para sa kanyang sarili, upang hindi siya mabulok sa galit, upang hindi maging lason ang kanyang puso para kay Inigo. Si Renz ay mananatili sa kulungan habang buhay. Isang multo na hindi na kailanman makakapasok sa matibay na pader ng kanilang kaligayahan. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Mahinang napanghiti si Maribel habang iniihip ng malamig na hangin mula sa dagat ang kanyang buhok. Ang kapayapaan ay hindi palang kawalan ng problema. Ito ay ang kakayahang uminom ng mainit na kape sa umaga, yakapin ang kanyang anak ng walang pangamba, at matulog sa gabi ng walang inaasahang malupit na mensahe. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap na siya ay sapat na hindi niya kailangan ng isang lalaki upang patunayan ang kanyang halaga. Nang bumagsak ang saranggola ni Inigo sa buhangin, mabilis itong tinakbo ng bata. Pinagpaga niya ang buhangin sa tela nito. Tiningnan ang mga tali at muling tumakbo upang paliparin ito paitaas. Sa panunod sa kanyang anak, natagpuan ni Maribel ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi dapat maging isang kulungan o isang kadena ng utang na loob. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit na kaluluwa o dignidad. Ang pag-ibig ay ang hangin na nagaangat sa saranggola, tahimik, malaya, at nagbibigay ng lakas upang maabot ang pinakamataas na pangarap. Mami, tingnan mo, ang taas na! Masayang sigaw ni Inigo habang itinuturo ang saranggola na sumasayaw sa kalangitan. Tumayo si Maribel at kumaway pabalik. Oo, anak, huwag mong bibitawan ang tali. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw sa karagatan at niyayakap ng dilim ang kalangitan, hindi na natatakot si Maribel. Dahil alam niya na kahit anong dilim ang dumating, ang liwanag na nagmumula sa isang pusong naghilom ay hindi na kailanman mapapatay ng sinuman.